posible po na irregular period po ang mapagdadaanan po nila or wala talagang mens throughout the 3-year period na paggamit po nila ng contraceptive implant. Normal versus abnormal side effects. Pag-aaralan po natin ngayon, ano yung mga dapat nating i-expect or asahan na side effect ng contraceptive implant. At ano rin po yung mga signs na kailangan na pala nating magpa-check sa doktor. Hindi na to normal. At ano po ba itong contraceptive implant at sino yung mga dapat na mag-take nito? Hello! Ako po si Liz, nurse organist, nurse na tumatalakay ng mga tips paano tumigil sa alak, sigarilyo, bawal na gamot, at paano pababain ng BP at marami pang iba. Sana paki-like, share, and subscribe at mag-comment po kayo ng mga katanungan at mga experiences, paki-share nyo rin po. Bago po natin pag-aralan ang normal and abnormal side effects, Ma'am Liz, ano po ba itong contraceptive implant? I'm curious, you know. So, ang contraceptive implant po, mga ma'am, mga sir, ay small flexible rod. Maliit lang po siya na ganyan at inilalagay or itinatanim sa ilalim ng balat dito sa upper arm. Okay, dito po sa inner part. Tago po siya. This is 99% effective para maiwasang mabuntis ang isang babae. Implanon ang commonly used contraceptive implant dito sa Pilipinas. Ang ginagawa po ni Implanon, nagre-release po siya ng hormone na tinatawag na progestin. Unti-unti siyang nagre-release ng hormone sa katawan ng babae. Ano po ang ginagawa ni progestin hormone? Una, pinipigilan niya po na mag-release ng itlog ang ovary. Pangalawa, pinapakapal po niya yung cervical mucus para nga naman hindi makalangoy ng maayos yung sperm papunta sa egg. Pangatlo, pinapanipis niya yung lining ng matres ng babae para hindi po ma-implant yung fertilized egg po dun sa matres. Sino-sino po yung mga suitable para magkaroon po ng contraceptive implant? Number 1, those people who desire long-term birth control method. So, long-term po siya. Sabi ko nga, 3 years po na effective para hindi kayo mabuntis. Hindi ka na mag-aalala araw-araw, or weekly, or monthly. Hindi mo na alalahanin. Protected ka sa pregnancy. Number 2, reversible contraceptive method. Baka sa ngayon ayaw mo pang magbuntis, pero sa mga susunod na taon gusto mo na. Reversible po itong implant. After matanggal, possible na po kayo agad na mabuntis. Number 3, prefer set and forget method. Once na implant na po yan, so pwede nyo nakalimutan. Wala na kayong ibang gagawin. Protektado na po kayo sa pregnancy. Number 4, para sa mga hindi pwede ng estrogen-based contraceptive. Baka bawal sa kanila yung estrogen, may sakit sila, at pinagbawalan sila sa estrogen. Pwede po sa inyo ang implant dahil ang hormone na meron dito ay progestin. Wala po itong estrogen. Number 5, breastfeeding. Baka si ma'am ay nagpapa-breastfeed. So, pwede po sa inyo ang contraceptive implant. Kadalasan 4 to 6 weeks after manganak pwede na po magpalagay. Pero depende pa rin po ito sa doktor. Number 6, privacy. Baka ayaw nyo na nalalaman ng iba na kayo ay nagte-take ng birth control method. So ito po ay tago. Nakalagay po dito sa ilalim mo. Hindi po yan mapapansin basta-basta na gumagamit po kayo ng birth control method. Kung gusto niyo po ng implant, gusto niyo magpalagay ng implant, kailangan muna ninyong magpa-check up sa doktor para ma-discuss yung mga side effects, kung meron kayong ibang sakit, kung para ba talaga sa inyo ang contraceptive implants. Ma'am Lee, sabihin mo na, ano po ba yung mga side effects ng contraceptive implant? Ito na nga po. Una, number 1, changes in menstrual bleeding. Yung pagdurugo, pwedeng irregular yung kanyang regla. Pwedeng nagkakaroon po siya ng spotting. May ilan nakakaranas ng mas konti lang yung regla. Yung iba naman, mas malala, mas marami yung nilalabas. Yung iba naman, bibihira lang datnan ng regla. Yung iba naman, wala talagang regla at all. Wala, amenorrhea po ang tawag doon. Tandaan po, ang lahat ng mga babaeng may implant ay iba-iba yung reaction po nila dito sa hormonal contraceptive implant na to. Kaya posible po na irregular period po ang mapagdadaanan po nila or wala talagang mens throughout the 3-year period na paggamit po nila ng contraceptive implant. And bukod po sa irregular menstruation, pwede rin sila makaranas ng sakit ng ulo, mood changes,
breast tenderness, medyo may kirot dito sa kanilang dibdib. Number 5, weight gain. Number 6, pagduduwal, pagkakaroon po ng tagyawat. Number 8, meron pong kirot or pasa dun sa insertion site. So lahat po ng mga sinabi kong side effects ay considered normal. At ito naman po ay unti-unting mawawala kalaunan. Basta nag-a-adjust lang po yung katawan po ninyo sa pagkakaroon ng implant. Ano naman po yung mga abnormal side effects? Which means kailangan na nyong magpa-check up sa doktor. Number 1, sobrang sakit, paulit-ulit na kirot dito sa inyong tiyan, dito sa inyong puson, ganun din po sa inyong balakang. Pwedeng sign po yan ng serious complication like ectopic pregnancy, pagkasugat sa inyong matres, ovarian cyst, or infection. Number 2, sobrang sakit, pamumula, at pagkakaroon po ng discharge dun sa insertion site. It could be a sign of infection po. Number 3, biglaan, hirap kang huminga or masakit yung dibdib mo. It could be a sign of a blood clot. Number 4, sobrang sakit ng ulo mo, tapos kasabay pa nanlalabo yung mata, bulol kong magsalita. It could be a sign of stroke na po. Number 5, paninilaw po ng balat, pati yung puti sa mata, dilaw na dilaw. Ito po yung tinatawag na jaundice. Potentially, meron po kayong problema sa inyong atay. Number 6, paulit-ulit, tsaka sobrang lalang mood changes or mood swings. Kanina sabi ko, di ba, normal ang mood changes. Pero kung sobrang lala na po at paulit-ulit na mood swings, may kasamang sobrang pag-aalala, depression, baka kailangan niyang mapacheck up po agad. Number 7, sobrang sakit po ng binte at namamaga. It could be a sign of deep vein thrombosis po. Number 9, signs of allergy. Baka meron po kayong pangate, pamamaga, lalong-lalo na kumakapal na po yung mukha, ganun din po yung daanan ng hangin, yung throat po ninyo, nahihirapan ng huminga, tapos ang bilis pa ng tibok ng puso. Yan, it could be a sign of allergy. Number 10, biglaang pangayayat or biglaang pagtaba. 11, pagbabago sa balat ng dibdib. Pwedeng merong bukol o medyo lumaki yung isang part ng dibdib o baka meron na pong nipple discharge. Ibig sabihin, lumalabas sa dibdib nyo na nana o kaya naman green discharge. It could be a sign of breast cancer. Number 12, unusual vaginal bleeding. Sabi ko kanina, ang irregular period ay normal, pero kung kakaiba na talaga, sobrang tagal ng inyong mens, maabot ng 1-2 linggo na at sobrang dami na ng dugong na ilalabas, lahat po ng yan ng sinabi ko ay napakahalaga. As soon as possible, punta na po kayo agad sa inyong mga doktor. Tsaka kung may concern po kayo sa contraceptive implant po ninyo, may problema po kayo, okay, magpa-check up po kayo, wala namang mawawala, time lang, di ba? Tandaan po natin, ang mga doktor ang makakatulong po sa inyo para maimbestigahan po yung inyong karamdaman, yung symptoms na nararamdaman po ninyo, at sila ang magsasabi ng lunas para po dyan. Tandaan po natin, prevention and early detection are better than cure. Gamitin po natin ang ating katawan sa pagtulong sa ating kapwa, higit sa lahat sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi silang nag-aaway kasi hindi na-fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang di nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, huwag po kayo mag-aalala dahil meron pong isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malunasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so huwag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin nyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click nyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan nyo po yung 4-minute assessment.
Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky.